Hello, magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa channel na ito. And first of all, I am requesting you to like, share, follow, and subscribe this channel. Sana naman pa isa-isang subscription lang, okay na sa akin. This afternoon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang napakahalagang bagay din. Aside from what is going on in Itza, right now, I think tuloy-tuloy pa rin yung rally. Meron kagabi, marami ring dumating sa rally na yun. So, I think this afternoon, ipagpatuloy nila yung rally na yun. Despite the event na biglang nagdatingan yung mga napakaraming pulis. I don't know if they want to stop the rally or para lang mapigilan nila whatever will happen, anong masamang mangyayari during the rally. Pero wala namang untoward incident last night. So, okay lang yun. Despite na hinaharangan nila yung rally area. Talagang sinadya nilang doon sila tumindig, doon sila tumayo para hindi mag-ipon-ipon ang mga kababayan natin na gusto lang magpahayag ng kanilang mga sentimento laban sa gobyernong ito. So, ngayong hapon na to, pag-usapan natin yung nangyari nung I think 29. So that was, kung Sunday ngayon, that was Friday. Nagkaroon kasi ng hearing regarding yung Committee on Appointments dyan sa Senate. And this appointment, this meeting, I don't know kung sinong ngayon sa Committee on Appointment. Si Jinggoy Estrada yata or sino kaya, I am not sure. Nagkaroon ng mga ini-endorse yung Commission on Appointment sa Senate for confirmation doon sa mga bagong official ng Armed Forces of the Philippines. And during that hearing, na-discuss yung regarding sa security ng bansa natin. And one of that, the concern about itong mga term nila ng mga kaguluhan. But I don't see kaguluhan that because what the people are conducting are peaceful assemblies and rallies para ilabas ang kanilang hinaing laban sa ating pamahalaan. So these are not kaguluhan. Ngayon, on that hearing, tinanong ni Senator Jinggoy Estrada, ang isang general, I don't know kung kasama siya sa appointee or siya lang ang isa sa mga nagdala ng mga dokumento or itong nag-sponsor ng appointment ng mga general na to. Tinanong ni Jinggoy Estrada kung ang AFP ay buo ba ang suporta sa gobyerno at kung wala bang plano ng mga ibang member ng kasundaluhan natin na magkaroon ng kudita. Ang sagot ni General Lareda na 100%, 100% walang kaya nilang kontrolin ang peace ng ating bansa. So stable ang ating bansa
as of now, at walang mag-aatim o nagpaplano na maglungsad ng kudita laban sa ating Pangulong BBM. So 100%. So anong implication ito? So ibig sabihin, lahat yan sa EFP, down the line from the top generals to the lowly private, wala talaga silang inisip kung hindi ang kabutihan ang kapayapaan para sa ating bansa. So, ibig sabihin, total ang kanilang loyalty to the chain of command and to their commander-in-chief na si PBBM. Ngayon, yung tanong ni President Duterte sa kanila na patuloy ba ninyong suportahan ang inyong commander-in-chief na alam ninyo na drug addict? So, ibig sabihin, ang AFP hindi naniwala na si Bongbong Marcos ay drug addict. Ganyan ang maging konklusyon natin. Dahil total daw, 100%. Anong ibig sabihin ng 100%? Sila lahat. Kung meron man daw magsalita, kailangan mag-design. So, talagang 100% sila na susuporta kay PBBM sa kanyang administration na to. So, itong armed forces natin is completely behind the President in whatever undertaking kanyang gagawin at yung mga ginagawa nila noong nakaraan. So, ibig sabihin, okay sa kanila yung korupsyon, yung persecution sa mga taong ayaw sa kanila, ayaw ng mga ginagawa nila. Pabor ang AFP pala doon lahat. Walang kahit isang nagrereklamo na bumapabor dito sa mga taong inaapi. Walang gusto kay BP Sara. Ayaw nila ni BP Sara. Dahil 100% eh. Tsaka sinabi nila ayaw nila na sa politika. Tama naman yun. Dapat huwag kayong sumama sa politika. Hindi maganda yan. But, this time, winalanghiya ng administrasyon na to ang ating konstitusyon. At nakalagay sa konstitusyon niya. Ito pa ulit-ulit na lang sinabi kung kahit sino ang nagsasalita ng ganito na dapat protektahan natin ang mga citizen ng bayan na to. Yun ang mandato ninyo. Pero hindi ninyo yan ni-recognize dahil hanggang ngayon pabor pa rin kayo sa ating pamahalaan. Hindi naman yan pamumulitika. Hindi naman kayo tumakbo ng isang posisyon sa pamahalaan natin. Kung bawal sa inyong magpahayag ng kanyang inyong kung anong mang sentimento ang nasa puso nyo. Para kayong mga robot na wala kayong sariling pag-iisip. Tinatanggal sa inyo ang inyong prinsipyo. So, alam ba ninyo gaano karami yung mga general na tsaka flag officers na bagong appointed doon sa mga bago nilang position as general and flag officers? 32. 32. Di naman natin kini-question kung karapat-dapat ba itong mga general at flag officers na to na maipromote. Wala tayo dyan, hindi natin. Kasi alam naman natin na naghihirap yan para makanta nila ang ganyang mga posisyon. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ninyo pinopromote yung mga yan? Bakit ngayon lang ninyo na tinaon ninyo na mayroong claymore yung mga tao na
pagbitiw at pagbuwag ng Kongreso at pagbitiw ng ating Pangulo at ang kanyang mga alipores. Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon? Bakit hindi nung October, September? Bakit ngayon? Ngayon, kung saan nung araw na yun, nag-iipon ang mga tao dyan sa EDSA Shrine. Coincidence ba lang yan? So, nakapagtataka. Hindi ba ito paglagay sa isip ng mga general at flag officers na yan na ito ibigay namin sa inyo ang mga inaasam-asam ninyong posisyon. But may kapalit. Ang kapalit niyan, blind loyalty sa administrasyong ito. So, nakakaduda yung mga yan. Kung bakit ngayon ninyo in-implement yung advice or yung recommendation ng CE para itong mga tao na to ay ma-promote or ma-appoint to a higher position. Kaya pala, meron silang napaka confident na declaration na wala talagang kudita, 100% wala. Wala magkukudita. Paano? Hindi na magkudita yung mga yan. Kung meron man silang masamang nakita sa pamahalaan, hindi na. Dahil may utang na loob na sila. May utang na loob na sila sa ating pamahalaan ngayon. Dahil binigay na yung gusto nilang mangyari na magkaroon ng appointment as general and flag officers sa kanilang mga units. So, ito, klarong-klarong galaw ng kanilang AFP Chief of Staff na si Browner. Ito yung sa tingin nila antidote or pangontra doon sa rumaragasang mga rally na palaki ng palaki ang sumasali at nagpapahayag ng kanilang disgusto sa gobernong ito. So, aside from those who joined the rally, a lot of people are already complaining and showing their disenchantment with this government through social media. Marami na hong sector ng ating society ang gumagawa ng ganyan. So, this one, parang yung train na tumatakbo na walang control. Ganyan ang nangyayari ngayon sa sitwasyon natin dito sa mga rallies na to. At sa tingin ko, yung sinabi ko kahapon regarding sa yung vlog ko kahapon, na the possibility of declaring martial law by this administration is getting clearer and clearer. Lumilinaw na talaga kung kaya nilang i-control lahat, i-control nila lahat na sektor ng ating pamayanan, kaya na without declaring martial law, gagawin nila yan. Yun ang ginagawa nila ngayon. They weaponize the Congress. Yung Senate, malapit na mga weaponize yan. Pero meron lang mga opposition dyan na Duterte ang sinusuportahan. The police, they weaponize the police. Ginamit nila for illegal purposes in a legal form. Legal but illegal yung mga ginagawa. Ngayon, malamang ang IEP gagawin din yan sa pinapakita ng IEP ngayon na binaliwala nila yung mga clamor ng mga tao na magpa-hair follicle test si BBM. At
patuloy nilang sinusuportahan yung drug addict nilang commander-in-chief. So, paano ngayon yun? Oh. Kaya, siguro kayang-kaya nila hawakan yung mga lower rank officers nila dahil they declared 100% full support of the chain of command. So, nakakasigurado sila dyan. Kaya kayong mga lower rank officers, don't ever think of anything bad against the government. Dahil nakahanda na yung mga generals ninyo. No? On whatever plans that you are going to hatch, they are anticipating that already. Kaya walang mangyari. If ever meron namang matapang dyan, I don't know kung kaya ninyong tayuan yung mga officers ninyo. But, if you talk about, I am not encouraging you because I don't think that is a good solution to our situation right now. And I've seen countries that have military juntas. Nung una, medyo maganda. Nung mga ilang weeks na, sumama na. Dahil mismong mga generals or those who are heading the military junta, nagiging swapang na rin. Nag-aagawan na sila. Nung una, they should nationalism, ganyan-ganyan. Pero later on, lumabas yung pagkaswapang nila. Kaya sila mismo nag-away-away. Yun ang nangyari sa South Sudan. Kaya nahati yung military dyan. Nung araw, nangyari din yan sa Cambodia, ganyan. At saka sa Myanmar. Pero yung sa Myanmar naman, pro-democracy yung isang party. Pero natalo yung yung babae nilang presidente, kaya nakakulong. So, pag mag-military junta tayo, mahirap. Kaya, siguro, kaya ginawa nila yon na hahawak pa rin yung presidente at i-weaponize lahat ng mga department. Ito yung pinagyayabang nila na whole of the government approach. Lahat na agency gagawin para as an oppressive machine to oppress those who go against the government. Yan ang nangyari kay BP Inday Sara. So, I don't know kung saan ito hantong. Parang mga tao wala na mapagbalingan sa kanilang mga hinaing. Hawak na yung military. Ang pulis lalo na. Sa pinapakita ng pulis kagabi, reminiscent nung ginawa nila sa KOGC. Meron nagsabi na 10,000 daw yung pinadala kagabi. Hindi ako maniwala, sobrang namang dami. Siguro mga 2,000. 5 truck lang yun. Baka nga hindi umabot eh. Mga 1,000 lang siguro. Itong mga pulis, kawawa din sila. Yung iba dyan, ayaw talaga nilang sumama. Ngunit, meron silang responsibility sa kanilang trabaho, sa kanilang tungkulin as pulis. As long as hindi maging bloody. Dito naman sa EDSA Shrine, assured kayo na walang mangyari. Kung hindi lang ninyo siguro apihin yung mga rallyista dyan. Ang iba dyan lalaban, sigurado. Pero hindi yan tulad sa nangyari doon sa Minjula, yung KMU, mga leftist organization, talagang lalabanan kayo. At saka, nakakaduda rin yun. Baka nga, they will try to terrorize their rallies or lumaban sa gobyerno para makadeclare ng martial law kung magkagulo na talaga. Pero tingnan ninyo, itong mga KMU, mga leftist, kasama na ngayon ng administrasyon na to. Kasi Franz Castro, sila lahat kausap na ni Martin Romualdez. O paano masabi na ang intention nila on those rallies are real?
paano mo masabi na yung pinaglaban nila ang totoong kalayaan, totoong rights natin, yung pinaglaban nila? Kung meron silang underlying questionable na ginagawa dyan sa Kongreso, sa pagsanib nila sa puwersa ng administration. So yan, questionable yan. Hindi natin matago yan. Nandyan yan. Kaya nga sila ang nag-initiate sa impeachment ni BP Sara. Sila mismo nagsasabi na hindi kami mapipigilan sa pagsampa ng impeachment case against BP Sara. Ngayon, these 32 officers ng AFP, I don't know kung marami kasi nagsasabi, hindi lang posisyon ang natanggap ng mga yan. Pero I don't want to speculate on that. Dahil hindi naman natin talagang alam. Pero may kalakip, may kasama daw yung gantimpala. So, you read between the lines kung ano ang ibig sabihin, lalong didikit yan sa pamalahan na to. Kaya, kung anong mangyari, kung mayroong matapang-tapang dyan na mga lower officers na talagang ipaglaban nila ang kanilang prinsipyo, na hindi tinindigan nila yung nakasulat sa Constitution natin, nakadeklara sa Constitution natin na they should protect the Constitution and the people of this country. Kung gagawin nila yan, meron silang assurance na ang mga tao ay kakampi nila. Meron silang assurance. Sigurado, these are right-thinking people kung ano mang gagawin nila against the government. At ngayon na lang, nagpapasalamat ako sa kanila dahil tama yung gagawin nila. Magpapasalamat lang ako. But I'm not saying na susuporta ako for any illegal act. Pero kung tama naman yung ginagawa, susuportahan natin. So ngayon, medyo this is something na we have to think deeply kung what will be the next scenario na mangyayari. Kasi hawak na nila yung AFP. Ito nga yung sinabi ko kahapon. So, kaya na nilang gumawa ng mga hakbang na ipatuloy nila yung operation nila sa mga tao. Operation panggigipit. Kasi wala nang mabalingan yung mga tao eh. Wala nang mapuntahan ng mga tao. Hanggang rally. And if they will suppress these rallies, ano mangyari? Tatahimik lang ba mga tao? Wala na tayong mapupuntahan. The last, sa tingin natin na tutulong sa atin, hawak na nila eh. Hindi na natin pag-usapan yung mga pulis. Wala na. Noon pa, kapanahon pa ng KOJC. Habang nandiyan si Marvel at saka si Tory, patuloy yan. At nandiyan yung spokeswoman nila na si Jen Fajardo, tuloy-tuloy yan. They will keep defending the administration despite of the fact harap-harapan nila nakakita ang mga ginagawang paglabag sa ating batas ng kanilang mga opisyal. Wala tayong magawa sa mga pulisya natin. So, don't ever expect magkaroon ng kung nandyan pa yung mga yan, don't ever expect na magbabago ang direksyon ng kanilang ginagawa ngayon. Patuloy yan na gagawin nila to those people that are merely mouthing. They're saying what their complaints against the government. Talagang patuloy ang pag-oppress nila yan. So, yung I mentioned sa paramilitary group na yung FGF, marami ring mga tao na frustrated sa kanila
Kasi akala ng mga maraming tao na Duterte supporters na they will come up with something. Eh wala eh. Rally nga kahapon, hindi naman sila nagpakita. So, I don't know kung ano ba talagang intention nitong grupo na to. Oh, eh, yung ano nila, leader, si Captain Dado, talagang matapang. Pero, nung sa kalagitnaan ng ano, nawala eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, mga ganyan kasi, we don't expect na ganyan. Ganyan openly. Hindi ako maniwala dyan. Oh. Siguro, in other ways, pwede yan. Pero kung tukis lang minsan kasi yung mga ganyan eh. Oh. I hope na they will stand kung anong pinagsasabi nila. Kasi kailangan ng tao ngayon ng tulong. This time kailangan ng tao ng tulong. Ngayon, maraming nanonood na mga tao sa mga social media vloggers by data 100,000 ganyan. But hanggang doon, hanggang hindi kayo pupunta sa streets, walang mangyari. I tell you, in my experience with rallies dyan, not only here in our country, pag hindi kayo pupunta sa streets hanggang YouTube lang kayo, hanggang ano lang kayo, social media, our country will go to the dogs. Kailangan talaga ang active, personal na pag-attend nyo sa mga rallies. Kung wala yan. At dapat hindi matakot. Ganyan. At dapat mag-sacrifice. Kung hindi kayo magpakita sa rallies, meaning, kaya pa niyong tiisin ng government na to. Kaya pa ninyong ibaliwala yung mga pangyayari ngayon sa bayan natin. So, napakalungkot na tingnan. So, ang ano ko, ang shall we say, assumption, nakahaka lang naman to, yung possible scenarios na mangyari, na yung military, yung AFP, completely manifested their loyalty to the chain of command. The next na gagawin dyan, full ano na sila, full operation para sa doon sa mga who go against the government. Dito, sa tingin ko, ipapatuloy nila yung contempt case ni VP Sara. Then hanggang sa point na magkaroon ng hulihan. Kasi alam nila, wala nang didepensa sa mga Duterte. Tao, hindi nga lumalabas sa rally. Paano mo sabihin na didepensa? Ganyan. Wala. Kita mo naman yung nagrarally, most are women. Humahanga ako talaga sa mga babae. Pero kung magkaputukan na, hindi kaya magtatakbuhan yung mga yan, mga senior citizens, kasama pa ba yan? Hindi talaga. Mga estudyante natin, nasa mga leftist na napupunta eh. Pero okay lang, magreklamo, mag-rally din sila. But kung sabihin mo na itong government na to, basta-basta lang alis, maraming nagko-comment, hindi yan, weak yan. Hindi yan bibigay na ganyan lang kadali. Mayroon pang balita kanina ng umaga na nakita daw 2 helicopter kinuha. Baka daw umalis na sa Malacanang. Umalis kaya yon? Or they are improving their strategy. Alis muna kayo dyan. Kasi meron tayong gagawing isang bagay na ito sa side ng administration. Alis kayo dyan para safe kayo, in a safe place, doon muna kayo. So yung family, doon, safety muna kayo. Pwedeng maiwan yung head of family, si BBM, dyan muna. Nakahaka lang to ha. Assumption lang ito, hindi ito katotohanan. But this is a possible scenario. So mangyari niyan, maiwan.
then they will do something. Para hindi basta-basta sila magantihan kasi hindi magandang lugar ang Malacanang na para hindi siya secure dahil malapit siya sa population area na maraming tao. So, maghanap ng ibang lugar doon sila. Pwede doon ang kuman para walang mangyari. Pero hindi yan naalis. Sigurado yan. Doon ang control center. Dito ang control center. Lahat ng mga instructions dito galing sa akin. Ganon yan. Para safe sila, walang makagalaw sa kanila, doon sila sa safe na area. Na medyo hindi yan sa Malacanang. So, improvement strategy yun. Yung strategy nila, binibeef up nila para mapaganda yung balak nilang gagawin. So, ano naman yun, yung plano nila, paiba-iba naman yun. Kung wala na magreklamo, di patuloy sila. Wala na magrarally, patuloy sila sa gagawin nila. Ganun lang. Pag mayroong magreklamo, oppress nila. Kukulong nila. Dididemanda nila. Hawak nila DOJ. Ganun lang kasimple. Kung may marami magreklamo, mayroong massive rallies, kung talagang magkaduguan na, mayroong suporta sa mga armed groups siguro, declare martial law. Ganon. Pero hindi yan aalis na basa-basa lang rally. I don't believe so. So, yung sa akin, napaka-practical lang na mga analysis at saka sa pagtingin ko sa the real situation on the ground, yan ang nakikita ko eh. Kung hindi naman mangyayari, salamat. But with the way things are going right now, it will happen. Yung tatlong nga pinopoint out ko eh. Yung contempt, yung grave threats, martial law. Ganyan. Triangle. Kung maipit sa grave threats, maraming magreklamo, martial law. Kung hindi na kayang kontrolin. Dito naman sa grave threats, marami magreklamo, ganun din gagawin. Martial law din. Ganun. Yan ang last strategy nila para makontrol lahat. Martial law. Hawak nila. Kongreso, hawak. Senado, hawak. Sino pa magreklamo? Wala na. Tapos sabi ng iba, ay, next year, wala nang ano yan. Wala nang pera yan. Anong walang pera? Nagbibigay kayo ng taxes eh. Yearly. Ano bang ginagamit nilang pera? Pera natin. That's simple. Sabihin mo na wala nang pera, magkaroon ulit ng pera yan. Mangungutang pa yan eh. So, anong nangyayari this year will happen next year. The same drama, the same suffering ng mga tao. It will increase na hindi na it will not be bearable ng mga tao yung kahirapan. Ang lahat na masamang mangyayari sa atin, mangyayari ulit. Kasi makita mo naman sa rallies eh. Kahit nasabihin natin 20,000 yung dumalo, it's not enough. We need millions kung gusto natin ng magkaroon ng change. Talo pa tayo sa Hong Kong. Kahit na hindi naging successful, dami nila. Saka talagang hindi umatras. Sa Egypt, kita mo, mga estudyante ang nag-ano doon. Talaga, sa Nigeria ngayon, bago lang this year. Talagang if you love your freedom, you should fight for it. Tandaan natin yan. Mga pa-view lang sa YouTube, walang mangyari dyan. You need a proactive action for a real change. Kung ayaw naman ninyo, okay lang. Okay lang. Walang problema. If you have a stable source of income, lalo na yung mga
empleyado, I'm not blaming them. They're working for the oligarchs, yung mga multinational companies, wala silang problema. Pero kukunti lang sila eh. Karamihan sa atin, marami ang below poverty line. Oh, may dinadaya pa nga yung ano na yan eh. Statistics dyan, ang data dyan, na pinapalabas na kukunti lang ang mahirap sa atin. Courtesy of Gadon, di ba? Yung Papa Secretary ba yan? Department ba yung hawak niya? But the reality is, talagang ano, ang dami talagang naghihirap. Meron namang ibang lugar na materially poor. Ibig sabihin, hindi makakabili ng kotse. Yung mga luho sa buhay, hindi makakabili dahil sa sobrang kapos sa buhay, impoverished. Pero sa atin, food poor. Walang kinakain. Di ba matindi yun? Baka maging utopia tayo, Somalia na wala nang kinakain mga tao doon. Ha? So, we should take action. And we should take action collectively. Regardless kung anong gusto ninyo, basta magkaroon lang ng change. Magkaroon ng region change. Ayoko ng violent na change na magkabarilan. Ang tao has the power to do that na peaceful means of changing this regime. Nagawa na natin yun ng People Power 1. Pero natuto na yata yung naging victim dati, shall we say victim, or napaalis na dictator. Hindi victim. They're saying victim daw sila ng pagkakataon. But they are not victims. So ngayon, I don't know kung matuloy yung EDSA. Nandoon yung mga vloggers na kakilala ko rin. Sabi nila, matutuloy daw. I hope medyo yung mga gustong pumunta, huwag kayo matakot. Pumunta kayo doon. Then, try to participate. Huwag kayo matakot sa mga pulis. Kasi, mga Pilipino rin yan eh. Meron din silang sentimento na nasa sarili. The only thing na nandyan sila is to protect them and their family. Kasi, mawawala sila sa trabaho. Alam mo naman yung pulis, parang, sorry sa mga teachers, daming loans niyan eh. Daming loans niyan. Paano kung maalis sila sa trabaho? Wala na paano nila bayaran yung mga loans nila? Sorry yung ibang mga pulis, mga kaibigan ko, sinasabi ko yan. But, ano naman yan? Kalat na informasyon na yan eh. Marami nakaalam na ng ganyan. So, siguro, sa araw na to, ito lang ang maibigay kong, today Sunday, maibigay na sa inyo, mga information. And thank you for coming over my channel. Magandang hapon sa inyo. Isang lambing sa inyo. Paki-subscribe naman, paki-like naman para medyo gaganda naman ang channel natin. Then try to follow. If you like my video or what I'm saying here, then follow my channel and share it with your friends. Maraming salamat. I hope you're enjoying your weekend. Maraming sa atin na nasa mall, kahit na mahirap. Sabi pa nga ni Larry Gadon, hindi daw mahirap ang mga Pilipino dahil ang dami daw tao sa mall. Dami daw kumakain sa Jollibee. Kumakain ng french fries lang. So, with this, thank you and see you in my next vlog.